Magandang hapon ulit sa ating mga minamahal na New Testament Survey Class students. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoong Diyos at nawa patuloy kayong mag-gain ng knowledge and understanding concerning the New Testament studies. And sa pagkakataong ito, atin pong itutuloy ang ating pag-aaral sa New Testament writings. And basically, sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin kung paano pinag-aralan ng mga Bible scholars ang New Testament books. Now, sabi nga, hindi biro mga kapatid ang pag-aaral ng New Testament books. Yung ating mga Bible scholars, they try their best magawa ang isang masusi at malaliman na pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos or ang New Testament books. Ibinigay nila yung kanilang best nang sa ganon, higit itong maintindihan at ma-validate, mapagtibay na itong mga librong ito ay tunay nga na salita ng Panginoong Diyos. And yung mga pagdududa o mga haka-haka at yung mga negative assumptions and criticism against the words of God ay mapawalang saysay. So sa pagkakataong ito, as we study how the scholars studied the New Testament books, we have 13 principles that we will tackle, and hopefully ay makabigay ito ng panibagong insight sa inyo kung paano naging mabusisi ang pag-aaral ng mga Bible scholars regarding the New Testament books. So, umpisa na natin ang pag-aaral na ito for our additional knowledge concerning the New Testament writings. So, number one, we have the so-called text criticism. When we say text criticism, it is the discipline which attempts to reconstruct the original text or wordings of documents written by hand. So katulad ng ating pag-aaral nung nakaraan, yung original na sinulat ng mga alagad ng Panginoong Kristo, like yung mga disciples or yung mga apostles. So nagkaroon ito ng mga kopya at nakopya ng nakopya. So ang trabaho nitong text criticism is to find out the original words or yung original text ng mga dokumento na naisulat or nakopya. So text critics analyze the various manuscripts of the New Testament that have been preserved over the centuries. So dahil mayroong mga manuscripts na preserve and hindi na natin masabing ito yung original na talagang sulat na malingkod ng Panginoong Diyos. So ang ginagawa ngayon ng mga Bible scholars para mapagtibay talaga ang salita ng Panginoong Diyos o ito mga sulat ng mga lingkod ng Panginoong Diyos na original. So ito mga na-preserve na mga manuscripts, binubusisi talaga nila ang lahat ng ito. At ang ginagawa nila ay kino-compare nila ang mga manuscripts na ito. Like for example, kung mayroong dalawang uri ng manuscript or tatlo or apat na manuscript na natagpuan at pari-pariho ang content ng mga ito, so kanila itong binubusisi, hinahanap nila sa apat na ito kung alin ang higit na nauna na naisulat or na naging kopya, and they are employing various techniques to determine which are the most reliable in the course of copying or recopying, especially if there's a copy that says something different. Kaya talagang hindi naging madali ang pag-aaral ng New Testament at paghahayag na ito ay reliable na mga salita ng Diyos o isinulat ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Kasi hinahanap talaga ng mga Bible scholars kung alin ang original, kung hindi man ito original, alin sa mga kopya na ito ang talagang naayon sa original na isinulat na mga lingkod ng Panginoong Diyos. So kaya i-critic nila yung mga manuscripts na yan. Nang sa ganon, maiwasan natin or maiwasan nila ang paglalahad ng isang manuskrito na hindi talaga yun yung katanggap-tanggap. So kung alin ang nauna, ito ang higit na tatanggapin. Lalo na kapag meron ibang mga manuscripts na medyo naiiba ang mga sinasabi. We have the example in Matthew chapter 27 and verse 16 and 17. Sabi ng salita ng Panginoong Diyos, "And they had then a notable prisoner called Barabbas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you, Barabbas or Jesus, which is called Christ?" Now, bakit natin ito ginawang example? Kasi
merong ilang mga manuscript patungkol sa sipi na ito na nagsasabing si Barabbas ang may pangalan ding Jesus Barabbas and then Jesus the Christ. So kaya ang ginawa ng mga Bible scholars, kinuha nila lahat ng available na manuscripts. Hinanap nila kung alin sa mga available manuscripts na ito ang nauna na kopya at ito ang kailang higit na pinagbatayan kung tatanggapin ba nila ang pangalang Jesus Barabbas or talagang Barabbas lang ang pangalan nitong tao sa isang kriminal. So, yan yung sinasabi nating text criticism. So, bubusisiin, susuriin kung alin sa mga manuskritong ito ang talagang katanggap-tanggap, alinsunod sa original na manuskrito na ginawa na malingkod ng Panginoong Diyos. So, ikalawa, meron naman tayong tinatawag na pag-aaral na archaeology. Kapag sinabi nating archaeology, it's about the archaeologists excavate ancient cities and other sites important to the New Testament world. Now, dito sa Israel, hindi na ito bago sa atin kasi marami ditong mga biblical sites talaga. And naging significant itong mga archaeological sites na ito or archaeological destination and tourist attraction pa ngayon. Kasi ang laki ng kinalaman nito sa New Testament histories. Ang archaeological finds ay nag-validate ng authenticity ng manuscript or ng text ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya ang sangay ng archaeology ay isa sa nakakatulong para ma-authenticate pa ang salita ng Panginoong Diyos. At yan ay isang field of study or method na ginamit ng mga Bible scholars para talagang bigyang din pa ang reliability ng salita ng Panginoong Diyos. Ang mga archaeologists, they excavate ancient cities and other sites important to the New Testament world. So the archaeologists excavate ancient cities and other sites important to the New Testament world. And they have uncovered an enormous amount of physical evidence that supplies background information for interpreting New Testament texts. Amen. Amen ako dyan kasi bilang tour guide dito sa Israel, talaga nakita ko yung relevance ng archaeological finds, archaeological sites to give more substance to the authenticity of the Word of God or of the text, especially during the New Testament world, which is the Greek and the Roman Empire. So ngayon, you can see the Caesarea Maritima, and this is very significant in the life of King Herod the Great, and he built this city in honor of Emperor Augustus. And then we have the Beit-Shean, and we can say na talagang makita natin dito yung Roman influence, yung isa sa mga Roman city. So that's why we can say na talagang heavily influenced by the Roman Empire itong Israel or itong Holy Land. And the Sebastia, ang Herodion, ang Bethlehem, Jerusalem, most of all Jerusalem, is an archaeological city, archaeological site, the entirety of the old city of Jerusalem. So kaya itong lugar pa lang na ito ay nagbibigay na ng malaking dahilan para masabing totoo talaga ang Bible. Pangalan na lang nga ng mga lugar, sumusuporta na sa katotohanan ng mga nakatala sa salita ng Panginoong Diyos. So itong mga lugar na ito, uncover ito, maraming mga evidence na nahukay dito na siyang nagbigay pa ng lalong tulong sa authentication ng mga salita ng Panginoong Diyos. At marami tayong mga example dyan. By the way, sa Galilee, concerning yung mga paglalayag na ginawa ng Panginoong Kristo, isang halimbawa ng archaeological find, ang ating masabi dyan, yung ancient boat in the Sea of Galilee. Nung bumaba ang tubig sa Sea of Galilee, na-discover nila itong ancient wooden boat. And maraming naniniwala na it gives substance and support sa reliability ng ministry ng Panginoong Kristo in the Sea of Galilee. So sabi nga nila, maaaring isa ito sa mga bangka na sakyan ng Panginoong Kristo because according to the carbon dating, ang wooden boat na ito na ngayon ay nandyan sa Ginosar Ancient Boat Museum ay dated back in the time of the Lord Jesus Christ. So this nation of Israel provided a lot of archaeological finds to validate the authenticity of
the New Testament text. Even, not only the New Testament, but also the Old Testament text. So halimbawa natin dito sa New Testament na nagbigay pa ng malalim na dahilan para masabing totoo ang salita ng Panginoong Diyos na totoo ang New Testament ay walang iba kundi ang Dead Sea Scrolls. Ito ay natagpuan sa Qumran, malapit sa Dead Sea, and malapit lang din ito sa Jericho. Ito yung sipi na mga kasulatan na sinasabing ginawa o kinopya, iningatan na preserve ng mga essence diyan sa Qumran. And nung ma-discover nga ito, naging trending talaga ito, at maraming naging interested na mga Bible scholars and mga Bible teachers and pastors na malaman talaga ang nilalaman nitong scroll na ito or manuscript ng Dead Sea Scrolls. And nakarating yan sa Pilipinas. Nung time na pumutok itong Dead Sea Scrolls ay nasa Bible school pa ako, nag-aaral pa ako noon. So nung magkaroon nga ng pag-aaral dito sa Dead Sea Scrolls, lumalabas na talagang totoo ang Christianity. And totoo ang mga sipi ng salita ng Panginoong Diyos. So hindi lang ang Dead Sea Scrolls ang isang mahalagang archaeological find na ating makikita na nakatulong sa pag-validate ng New Testament writings or New Testament book. Nariyan din mga kapatid ang tinatawag nating Pontius Pilate stone na na-discover. At ito nga ay isang katibayan na talagang si Pontius Pilate ay itinalaga dito sa Israel ng Roman Empire bilang isang Roman representative as procurator. At itong si Pontius Pilate ay may mahalagang role na ginampanan sa buhay ng Panginoong Jesucristo nung niya nais na mga Jewish na ipakrucify ang Panginoong Jesucristo. And mababasa natin ang kanyang kasaysayan in the book of the Gospels. What else? Ito pa, another archaeological find. Ito po ay tinatawag na Rayland's Papyrus of the Gospel of John. It has been dated around 100 AD to 125 AD. Sa left side, nandyan yung front view ng papyrus text na na-discover. At nandyan naman yung back view, itong manuscript na na-discover. Sa front view, sabi dyan, the Jews, for us it is not permitted to kill anyone so that the word of Jesus might be fulfilled, which he spoke, signifying what kind of death he was going to die. Entered therefore again into the praetorium, Pilate, and summoned Jesus and said to him, thou art king of the Jews. So mababasa natin yan, yung part na yan sa Bible. And then sa right side naman, back side ng manuscript, a king I am, for this I have been born, and for this I have come into the world, so that I would testify to the truth. Everyone who is of the truth hears of me. My voice said to him, Pilate, what is truth? And this having said again, he went out unto the Jews and said to them, I find not one fault in him. So, amen. Nababasa natin yan sa writings in the New Testament, at itong discovery nito is another validation na totoo talaga ang mga nakasulat sa New Testament. So the Rayland's Library Papyrus P52 is an original Egyptian manuscript of the Gospel of John translated in Greek. The front contains parts of 7 lines from John 18:31 and 33. The back contains 7 lines from John 18:37, 38. The papyrus has been dated to between 100 AD and 125 AD. So Jesus' death is dated to between 30 AD and 33 AD, which means that this translation of the Gospel of John was already being circulated in Egypt as early as 70 years after Jesus' crucifixion. So itong Rayland's Papyrus of the Gospel, actually isa ito sa kinukonsider na oldest surviving manuscript. Kaya talagang binusisi nila ng gusto yan, and as a result, it gives authenticity to the New Testament writings, the Gospel of John. So, pangatlong field of study na ginamit ng mga Bible scholars sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos o ng New Testament books ay tinatawag na sociological, and criticism scholars examine the New Testament with perspectives and tools derived from social sciences. So kapag na-encounter ninyo ang salitang sociology, it's involved the society. They are attentive to a number of matters that characterize the social world of the Roman Empire. So sabi ko nga sa inyo, kapag
sociology, it involves society. So kaya nung focus nitong sociological study of the New Testament, the Roman Empire, the Roman era. Kasi ang New Testament natin, ito yung panahon na ang nag-ahari dito sa Israel ay walang iba kundi ang mga Romans. And find out how the effects of certain social phenomena are addressed. So ina-uncover ngayon ng mga scholars kung ano ang naging kalagayan ng buhay ng mga tao sa panahon ng Roman Empire. Kung ano yung mga mahalagang yugto ng panahon na iyon at kung paano ba itong naka-apekto sa kalagayan, sa buhay, pananaw, pag-iisip, edukasyon, at marami pang buhay ng mga tao. So yan ang purpose ng sociological study. Kaya ang Bible, ang New Testament, meron itong sociological aspect, sociological perspective because it has been written, the people who wrote the Bible lives in the time of the Roman Empire. So kaya mahalagang maintindihan natin yun. Ilaw na yung mga mahalagang yugto sa panahon ng Roman Empire like yung Pax Romana. Ang ibig sabihin ng Pax Romana ay Roman peace in Latin, was the period of relative stability and peace that started with the reign of the Emperor Augustus in 27 BC and lasted roughly 207 years, ending with the death of Emperor Marcus Aurelius in 180 AD. So itong panahon na ito, no? So prior sa birth ng Panginoong Jesucristo, yung Romans ay nandito na sa Israel, makapangyarihan na ang Romans sa bansang ito. Yung appointed King of Judea nga, di ba? Si King Herod the Great, 37 BC ay nag-reign na siya as King of Judea. What else? So pagkatapos kung AD 30 or AD 30 namatay ng Panginoong Jesucristo, nagre-reign pa rin ang Roman Empire dito. So napakahabang panahon. So kaya napaka-importante na pag-usapan ito, yung Pax Romana na isa sa naging mahalagang yugto sa mga panahon na yun. At ito ba ay merong kinalaman sa bahagi ng pagkakasulat ng salita ng Panginoong Diyos. So ganyan kabusisi ang ginawa ng mga Bible scholars. So what else? Itong diaspora of the Jews, better known as exile, is the dispersion of Israelites or Jews out of their ancestral homeland or the land of Israel and their subsequent settlement in other parts of the globe. Ito bang diaspora ng mga Jew ay malaki rin ang kinalaman sa pagkakasulat ng New Testament? Ang diaspora ba ng mga Jews ay nakaapekto sa buhay ng mga tao nung panahon ng New Testament, sa buhay ng mga lingkod ng Diyos? So all this sociological study could help the Bible scholar to understand more, to understand better the Word of God or the New Testament books. Since ang mga bagay nito ay talagang very familiar and notable in the New Testament time, so ang isang nag-aaral ng New Testament books, kinakailangan niya ring paglaanan ng panahon itong mga mahalagang yugto na naganap sa kapanahunan na naisulat ang salita ng Panginoong Diyos. So try to imagine, ito yung mapa na pinapakita yung diaspora ng mga Jew. Ano makikita natin dito sa circle na ito ang land of Israel, ang Jerusalem, and then makikita natin yung mga arrows directed to different places. And dito natin makikita ang movement ng mga Jew o yung diaspora sa panahon ng Roman Empire. So knowing this sociological aspect ng New Testament and the life of the people, we can understand na talagang mayroong malaking impact ang pangyayaring ito, ang diaspora sa New Testament time or sa New Testament context or sa New Testament history, to the New Testament culture. Isa ito sa mahalagang yugto ng kasaysayan na laging related sa New Testament. Kasi may mga bahagi ng salita ng Panginoon Diyos na nagbibigay ng hint patungkol dito at ito ay nagbibigay rin ng hint sa reliability ng mga kaganapan na naitala sa salita ng Panginoong Diyos. So, ganyan kahalaga ang sociological criticism or study of the Bible. Tuloy pa natin. Meron tayo tinatawag na cultural anthropology. Ang anthropology naman or anthropos, it relates to humans. So, basically, this is the study of human culture. This study seeks to understand what happens in a given culture by way of comparison. Ang cultural anthropology ay nais itong unawain
yung mga bagay na naganap sa isang particular na kultura at pinagkukumpara-kumpara nila ang mga ito sa mga kultura din na nakapaligid sa kanila, katulad ng mga lingwahe, tradisyon, customs, and behavior ng mga tao that are both similar or different from one another. Dito sa Israel, nung may sulat ang New Testament, napakaraming tao dito. And then yung mga kapitbahay na bansa nila. So ang isang nag-aral ng New Testament, para lalo niyang maintindihan itong mga akda ng lingkod ng Panginoong Diyos at ma-validate kung tumutugma ba ang ilan sa mga kulturang na-mention dito sa Bible sa kulturang nag-i-exist ng panahon na yun, maging doon sa mga kalapit na bansa nila o kalapit na lugar. So, importante na aralin din ng mga Bible scholars yung mga kultura na yun na malapit lang dito, and they have to compare it. Kasi by doing a comparison and by knowing the other cultures nearer or closer to Israel, so dito magkakaroon ng hint ang mga scholars sa authenticity ng mga nakasulat talaga dito sa salita ng Panginoong Diyos. Kasi diyan makikita kung may pagkakahawig at makikita kung ang layo ng difference talaga. Kasi kung magkakapitbahay lang na bansa, somehow medyo related yung culture ng mga yan. Parang tayo sa Asian. So medyo may pagkakalapit yung ating culture. Kaya in a particular time, kung ano yung nag-exist na culture, at least it could have a similarity. Number 5, meron din tayong tinatawag na historical criticism. Ginamit din ito ng mga Bible scholars para intindihin pa talaga ang New Testament books. It refers to the method of studying the Bible that the main context, take note, the main context for interpretation is the place and time in which the text was composed. So dito sa historical criticism, ang ina-uncover ng mga Bible scholars ay yung lugar, yung oras o panahon kung kailan naisulat ng isang lingkod ng Diyos ang librong ito. Kasi at a given time, at a given place, iba at iba yung mindset ng tao, iba't iba ang culture ng tao. Kumbaga, kahit nga sa ating panahon ngayon, iba yung mindset ng mga nabuhay ng mga 1950s sa mindset ng mga millennials sa ngayon. Iba yung kanilang kinalakihan na environment, iba yung kanilang kulturang kinalakihan, iba na rin ang kultura na meron sa ngayon. Kaya ang historical criticism to better understand the Bible and kung ano ba talaga ang context nito, you have to go back kung saan ang writer or yung author naruroon nung sinulat niya ito. And you have to know the time kung kailan niya isinulat ito. Kasi kapag alam mo yung lugar, so you can have the understanding of the culture of that place. You can understand the nature of the people on that place. The beliefs of the people on that place. Kaya si Apostle Paul, sa dami-dami ng kanyang nasulat, at sa dami-dami ng kanyang lugar na napuntahan, and mayroon siyang specific na pinapatukoy ng mga churches at saka ng mga individual. So napaka-importante sa isang Bible scholars to know those particular places and particular time nung isulat ito ni Apostle Paul. Nang sa ganon, we can uncover, or the Bible scholar could uncover the real message behind the context of the text. Historical criticism analyzes the Bible by looking at the culture in which the text were written. O, take note, yung culture in which the texts were written. So magkakasama ito. So if you are living in a particular place, in a particular time, there is also a specific or particular culture that existed. So kaya hindi natin po pwedeng sabihin na yung culture natin dito, i-apply natin kung anong culture na meron sa panahon na ginawa itong New Testament books. Kasi magmamali ang understanding natin, magmamali yung ating interpretation. Like today, mas marami ng mga babae, nagtatrabaho na, lalaki na sa bahay. Dati-rati, hindi po pwede yun. Kaya itong mga sulat ni Apostle Paul dito, maintindihan natin yung kanyang mga sinasabi, yung role ng women, yung role ng men, yung younger men. It's very important to go back in those days. It's very important to go back in those places so that the real context will prevail. Ang tawag dyan sa ganyang uri ng pag-aaral ay historical criticism. So kapag nabalikan mo yung lugar at yung panahon, yung kultura, ano mangyari, it will drive you
to a certain conclusion. Hindi mo kinakailangang mag-internalize. Sila mismo ang magdadirect sa iyo itong lugar, itong oras, at itong kulturang ito, ang magdadrive out sa isang nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos para makabuo ng isang conclusion o pagtatapos. So yan ang kahalaga ng historical criticism. Talagang yung mga Bible scholars natin, binalikan nila yung timeline ng Bible, binalikan nila yung lugar kung saan isinulat itong salita ng Panginoong Diyos. Number 6, meron tayong tinatawag na source criticism. A specialized field of biblical studies that seeks to determine the sources used to develop the final form of the biblical text. So take note yung word na source. So ang ginagawa naman ng Bible scholars sa ganitong method of checking or analyzing the Bible, hinahanap nila kung ano ang pinagmulan ng certain passage na ito. Ano yung naging source? Ano yung pinagmulan? Ano ang pinanggalingan? Bakit naisulat ito? O ano yung naging basihan kung bakit naisulat yung text na ito? So yan yung trabaho ng source criticism, finding up or searching the source of the particular text. The source critic read the book of Genesis, for example, and ask, where did the author get this information? Like yung Ten Commandments. Paano nagkaroon ng Ten Commandments? Saan nagmula ito? Paano itong naisulat ni Moses itong 10 utos na ito? So the author will find out what is the source for having these statements. What written documents or oral tradition contributed to the stories recorded here. So itong mga naisulat na ito, kumbaga, ang trabaho ng Bible scholars is busisiin. Ano ang dokumentong pinagmulan nito prior sa pagkakasulat nitong specific text na ito? Baka meron pang mga documents na related dito. Kung wala namang documents, baka naman may oral tradition. So saan nagmula itong oral tradition na ito? Reliable ba yung mga tao na pinagmulan ng oral tradition na ito? Kung bakit nabuo itong kasaysayan ito na nakasulat sa salita ng Panginoong Diyos. So ang best example natin dyan sa source criticism ay yung pag-aaral ng study of synoptic problem, like yung Matthew, Mark, Luke. Kasi merong mga stories dyan na pareho yung content pero magkakaiba yung pagkakatala ng mga wordings nila or ng mga phrases nila. So kaya bubusisiin ngayon ng mga Bible scholars yan. Bakit kay Matthew ganito ang pagkakasulat? Ano yung naging source niya? Bakit ganito yung pagkakasulat? Kay Mark, iba rin yung way ng kanyang pagkakasulat. Paano nangyari ito? Kay Luke, iba rin yung way ng kanyang pagsulat. Paano niya ito nabuo? O baka mayroong ibang source na pinanggalingan itong kanyang content. Another example is yung Chronicles of the Kings of Israel and Judah. So bakit naisulat itong books of Kings and books of Chronicles? Meron bang ibang sources kung bakit naisulat ito ng particular author? Like for example, basahin natin ang 1 Kings chapter 14, verse 19 and 29. Sabi dito sa 19. And the rest of the acts of Jeroboam, how he warred and how he reigned, behold, they are written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel. Take note, lahat daw ng ginawa ni Jeroboam ay nakarecord sa book of the Chronicles of the King of Israel. So ibig sabihin, itong book of the First Kings, meron siyang tinutukoy na isa pang separate na talaan ng kasaysayan ni King Jeroboam. And then sa talata, sa verse 29, now the rest of the acts of Rehoboam and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the King of Judah? Another statement na naman ang na-mention dito, Chronicles of the Kings of Judah. Nandun daw ang lahat ng records ni Rehoboam. So kapag Bible scholars ka, anong gagawin mo ngayon? Hahanapin mo ngayon itong Chronicles of the Book of Kings. Nang sa ganon, magamit mo ito to validate this particular text kung talagang totoong may nakasulat nga na iba pang records ng ginawa nitong dalawang hari na nabanggit dito sa First Kings. So ganyan ang pamamaraan na ginagawa ng pag-criticize ng salita ng Panginoong Diyos. Hanapin mo pa yung mga librong ito. Ang tanong, nakasurvive kayo mga yon. What else? Meron din tayong tinatawag na form criticism. So from the word form, nabuo. It is a method of biblical criticism that seeks to classify units of scripture into literary patterns such as love, poems, parables, sayings, elegies, legends, and
that attempts to trace its type to its origin or period of oral transmission. So ang ginagawa naman ngayon ng mga Bible scholars, ika-categorize nila ngayon itong mga certain passages of the Bible. Ika-classify nila yan. Kung ito ba ay love poem, parable, saying, elegies, or legends. And then, kapag na-classify na nila yan, iti-trace naman nila kung ano ang pinagmulan nito o yung period na ito ay nag-exist mula sa pagkakasalin-salin ng kwento ng mga tao. So in that way, kapag na-trace nila kung sa anong panahon or siglo naging kilala o namayagpag itong mga particular na kasaysayan ito sa ng Panginoong Diyos, so it will lead the Bible scholar to conclude something concerning this particular passages in the Bible. So makakapag-draw sila ng conclusion, magkakaroon sila ng idea and better understanding. Kaya pala ito, ganito yung pagkakasulat dito. Kasi nung period na ito, nung panong ito, ganito yung kultura, paniniwala, and yung lifestyle ng mga tao. So especially sa mga parables ng Panginoong Kristo, gamit na gamit itong form criticism. Let me give you some example about this. So yung Matthew chapter 9 verse 19 and Mark chapter 2 verse 22, Luke chapter 5 verse 37 to 38, this is categorized into parable, and mababasa natin itong tatlong magkakaibang text na ito na merong distinction yung pagkakasulat ng mga writers. Sa Matthew 9:19 sabi ito, neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break and the wine runneth out and the bottles perish. But they put new wine into new bottles and both are preserved. Sa Mark 2:22 naman, and no man putteth new wine into old bottles, else the new wine doth burst the bottle and the wine is spilled, and the bottles will be marred, but new wine must be put into new bottles. So medyo may pagkakaiba. Ito naman yung kay Luke. Sabi dyan, and no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottle and be spilled, and the bottle shall perish. But new wine must be put into new bottles, and both are preserved. So you see, ganyan ang uri ng form criticism. They have to categorize the text kung saan siya mag-fall, and then i-observe nila ito, especially sa synoptic gospels. Ipagkukumpara nila, bubusisihin nila, and from that, magkakaroon sila ng particular conclusion kung bakit ganito yung mga words na ginamit, kung bakit ito yung mga terms na nakapaloob dito, kasi it relates with the culture and with the time and with the mindset of the people. Katulad sa ating panahon ngayon, we have words and terms na ginagamit ngayon that is not widely used no mga taong 1960s, 70s. Like yung word na trending. Wala naman yan nung mga panahon na yan. Hindi yan masyadong ginagamit. Pero may word na trend. Pero very rare natin marinig kasi itang trending. Yung word na internet. Wala naman yan noon yung word na internet. So kaya, by knowing these words, when you are reading between the line of the written text of particular author, you can draw a conclusion kung bakit ito yung mga words ang lang ginamit. Ano pa? Ngayon, merong TikTok, may Facebook, may YouTube. By knowing these terms, you can arrive a particular conclusion na this thing existed in this period. At bakit merong mga words na ganito? Kasi ganito na lang ang mindset ng mga tao, ganito na ang mga kultura ng mga tao. The form criticism will direct you into understanding the text of the Bible in a given particular time and culture. Tuloy natin, meron din tayong tinatawag na reduction criticism. So number 8 na tayo, ang dami. So, mabusisi talaga ang pag-aaral na ginawa ng mga Bible scholars. Ito namang reduction criticism, the intent is to investigate the scriptures or the New Testament text and make judgment concerning their authorship. So, alamin nila ngayon, sino ba ang author talaga ng librong ito? Historicity, o kasaysayan, and then yung date of writing. Yan ay nakapaloob sa reduction criticism. It is an attempt to find the original wording of the text since we no longer have the original writings. So sa reduction criticism, ang trabaho ng mga Bible scholars, suriin talaga, hanapin, man-cover nila kung ano talaga yung original words na
isinulat ng mga author. Napakahirap gawin ito kasi hindi na available ang mga original na writings or original manuscripts na ginawa ng mga author ng Bible. Si Apostle Paul, sa dinami-dami ng kanyang isinulat, nasaan na yung original kaya? Yung sulat ni Peter at ng mga iba pa, nasaan na kaya yung mga yun? So ang reduction criticism napakahirap kasi you have to conclude that this is the original words. So pagtatagpi-tagpi ng mga Bible scholars based on the available manuscript, yung original words na isinulat ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Matinding pagkukumpara ang gagawin yan sa mga available material na meron. So reduction criticism tries to determine the particular intention of New Testament authors by analyzing how they arranged and edited their source material. Ang gagawin ng Bible scholars dito sa reduction criticism, ilalagay niya ang sarili niya sa mga panyapak ng author ng Bible and siya ang mag-a-analyze kung ano ba talaga ang motive or intention or kung ano ba talaga ang nasa isip ng author ng particular book of the New Testament na nais niyang iparating sa mga tao. At mag-a-arrive siya sa ganung conclusion by analyzing how he arranged or how the author edited their source material. So hindi ito birong pag-aaral. Hindi ito madaling pag-aaral, mga kapatid, sa totoo lang. Paano kung yung analysis mo ay mali? Kasi iba pa rin ang isip ng tunay na may akda kaysa sa mga nag-aaral lang ng Bible. Iba rin yung kanilang isip. Kaya napaka-delicate ng part na ito ng pag-aaral. Kinakailangan ng extra care sa pag-a-analyze ng mga salitang nakapaloob sa text na isinulat ng particular Bible writer. Okay, number 9, nandyan ang tinatawag nating narrative criticism. It is an attempt to understand the biblical text as part of a connected story with a clear purpose. Maganda ito, narrative criticism. Understanding a biblical text as part of connected story with a clear purpose. Take note, connected story with a clear purpose. It seeks to understand the writer's intention or specific meaning in mind based on how he arranged the story in order to produce a certain response from the original audience. So parang pareho lang din sila nitong reduction criticism. Subalit, dito sa narrative criticism, ang isang Bible scholar naniniwala siya na ang isang bahagi ng text dito sa Bible ay related pa ito sa maraming kasaysayan at meron itong malinaw na adhikain. So, bubusisiin niya ang intention o yung motive ng author of the particular book of the Bible, kung paano niyang inayos yung mga kwento na kanyang isinulat dito. At ang trabaho pa ng Bible scholar dito sa narrative criticism is to find out kung ano yung response o yung pagtugon na gagawin ng mga audience na nabuhay sa panahon na sinulat itong librong ito o yung sipi ng New Testament. It is most easily understood through the parables of Jesus where he is telling the story in order to teach a lesson or to explain an idea. Ang best example natin dito walang iba kundi ang mga parables ng Panginoong Jesucristo. At mula dito sa parable ng Panginoong Jesucristo, masabi natin na talagang merong importanteng mensahe na nais na iparating sa atin. At itong kwento na ginamit ng Panginoong Jesucristo, parable na ginamit ng Panginoong Jesucristo, ito ay mayroong malinaw na mensaheng nais na iparating sa kanyang mga tagapakinig ng panahon na yon. So ang trabaho ng Bible scholar dito sa narrative criticism, intindihin niya bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo ang parable na ito. What's the motive behind? And ano yung magiging reaction ng mga nakikinig sa kanya dito sa kanyang sasabihin na parable. Like for example, yung parable of the Good Samaritan. The Lord Jesus Christ has a motive for saying this parable. I-check din ng Bible scholar ano ang maging reaction or response ng kanyang mga listener patungkol sa parable na ito. Kasi the Lord Jesus Christ is giving the Jews an example na kung sino pa ang stranger, siya pa ang tumulong doon sa Israelite na tinambakan ng mga tulisan. So ano kaya maging reaction ng mga listener niya ng mga Hudyo? Eh di lalo silang magagalit sa Panginoong Jesucristo.
So ngayon naman ay sa ikasampung pamamaraan ng pag-aaral na ginawa ng mga Bible scholars. Ating tatalakayin, ito ay walang iba kundi ang rhetorical criticism. Now, from the word rhetoric, it refers to the discipline of persuasive writing or speaking. So in the ancient time, especially ang mga Greeks, they are well known for being orators. At marami dyan ay persuasive ang kanilang speech. Maging yung kanilang mga sulat ay talagang makita mo doon yung pag-enforce nila ng kanilang damdamin or emosyon sa kanilang pagnanais na ang kanilang mambabasa ay umayon doon sa kanilang ninanais. So ang tawag dyan ay rhetoric. Now, ang rhetorical critics, they focus on the text and seeks to discover and understand the author's motivation or intention to accurately interpret the meaning behind the text. So dito sa rhetorical criticism, ang isa sa approach na gagawin ng Bible scholar, iintindi niya bakit binitawan itong statement nito. Bakit dineliver ng Panginoong Kristo ang statement na ito? Bakit binitawan ni Apostle Paul ang statement na ito? So what is the motive or intention behind this passage? Bakit ganun ang emosyon na nagsisirculate doon sa writings ng Panginoong Kristo o ng kanyang alagad? So ang trabaho ng Bible scholar is damahin yung mga bagay na yun nang sa ganon ay accurate niyang ma-interpret ang kahulugan ng mga text na ito. So let me give you some example concerning rhetorical criticism kung saan makikita natin yung pagiging persuasive sa mga CP na ito ng salita ng Panginoong Diyos. Like for example, ang Panginoon Kristo sa Mark chapter 8 verse 11 to 13, and the Pharisees came forth and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him, and he sighed deeply in his spirit. Try to internalize kung ano yung feeling ng Panginoong Kristo nito and say it. Why doth this generation seek after a sign? Verily I say unto you, there shall no sign be given unto this generation. And he left them, and entering into the ship, again departed to the other side. So imagine yung naging sagot ng Panginoong Kristo dito sa mga Pharisees. Talagang, kumbaga, mayroong way, may bagsik ang salitang kanyang binitawan. Ito pa, mas matindi ito. Mark 11:28, and say unto him, by what authority doest thou these things? And who gave thee this authority to do these things? And Jesus answered and said unto them, I will also ask you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. So matalinghaga ng Panginoon sa Kristo, no? This is His word. The baptism of John, was it from heaven or of men? Answer me. And they reasoned with themselves, saying, if we shall say from heaven, he will say, why then did ye not believe him? But if we shall say of men, they feared the people, for all men counted John, that he was a prophet indeed. And they answered and said unto Jesus, we cannot tell. And Jesus answering said unto them, neither do I tell you by what authority I do these things. Makita natin dito ang powerful statement ng Panginoon Kristo against his religious critics. May talinghaga talaga ang kanyang sinasabi, and ito ay merong dating. So yan ang rhetorical statements na halimbawa natin sa Bible. And finally, and when the people were gathered thick together, he began to say, this is an evil generation. And they seek a sign, and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet. So ito, trabaho ito ng Bible scholars na alamin, what is the intention of the Lord Jesus Christ for saying these things and those things na binasa natin kanina. For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of Man be to this generation. The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, greater than Solomon is here. So again, another part na naman ang iintindi ng mga Bible scholars. Bakit sinabi ito ng Panginoong Hesus Kristo? Why he exemplified the queen of the south? What is his intention of exemplifying these things? So yan ang obligasyon ng Bible scholar to find out
to understand better the Bible. The men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. So again, sabi nga natin kanina, no, ang rhetorical criticism focuses on the text and seeks to discover and understand the author's motivation or intention to accurately interpret the meaning behind the text. So the Bible scholar, as he read this passage, should ask himself why the Lord Jesus Christ is using these examples. Why the Lord Jesus Christ is mentioning these examples. Sino ang audience? Oh, kapag nalaman mo yung audience, magkakaroon ka ng idea kung bakit ito sinabi ng Panginoong Kristo. So ano kaya ang pakahulugan ng Panginoong Kristo? So malalaman dito yan ng Bible scholars. Alright, what else? Number 11, we have another way of studying the New Testament. Ang tawag dito ay reader response criticism. Reader response criticism. Ang focus naman dito ay yung nagbabasa at ano ang kailang magiging tugon. Yun ay binibigyang pansin ng mga nag-aaral ng New Testament. Halimbawa, binigyan mo ng libro, pagkatapos yung basahin, ano yung magiging reaction niya dyan sa nabasa niya. So this approach to New Testament text focuses on how texts have been understood and might be understood by readers who engage them in different ways and in various contexts. Actually, isang message ang bibigyan minsan sa 10 tao, 10 din ang interpretasyon yun. So ang trabaho ng Bible scholar, intindihin yung mga reaksyon ng mga taong yun, i-analyze niya, at alin kaya doon sa 10 na yun, alin doon ang majority ng reaction ang magkakatulad. So kung alin yung magkakatulad, especially in a given time, in a given place, in a given culture, so makakatulong yung response ng majority para ma-pick up or makuha yung tunay na context ng isang passage of the Bible. Reader response critics are typically interested in the capacity for any text to mean different things to different people, how readers contribute to the process of interpretation, bringing their own perspectives and assumption to the text, and reading them in light of this. So sabi ko sa inyo, no, 10 tao, bigyan mo ng isang babasahin. Pagkatapos lang basahin ito, ilan doon sa 10 yun ang magkakapareho ang maging reaction. Kasi magiging pareho ang reaction niyan kung sila ay parehong nabuhay sa isang community, sa parehong panahon, hindi magkakalayo ang maging reaction niyan. So kaya kung merong united response ang tao, so it will draw a conclusion na sa panahon na yon, ito yung understanding ng mga tao. Na sa panahon na yon, ito yung paniniwala ng mga tao. Kaya yun ang maging response nila. Kasi sa panahon nila, ganun ang paniniwala na tinatanggap nila. And then number 12, ito naman ang ideological criticism. It is a method of examining a text for big picture ideas and understanding how the intended audience will react to those concepts. It starts from the assumption that a culture will perceive certain ideas and the words used to describe them in relatively consistent ways. Those perceptions might be different from one culture to the next, but within a given society, most people will have the same response to certain ideas. So halos pareho sila ng reader response criticism. So knowing something about the intended audience of a Bible text, for instance, can give insight into why certain ideas are used by the writers of the scripture. So sa madaling salita, itong ideological criticism, sinasabi nito na pare-pareho ang magiging response ng tao o sa isang usapin kung sila ay pare-parehong nabuhay sa isang panahon, sa isang lugar, at sa isang kultura. Malabo na maging iba ang idea o pananaw ng isang tao kung sila ay parehong nabubuhay sa isang panahon at isang lugar. So that's impossible to happen. Di ba, nung mga nakaraang mga taon din, nausing word na ludi. Wala namang ludi dati. Idol lang eh. Idol. So ludi. So kapag nabuhay ka sa panahon na yan, isang panahon, isang environment kayo, pareho nyo napipick up yung idea. Kaya ang tawag dyan sa ganyang uri ng pag-aaral ay ideological criticism. Sa Bible, kung bakit mayroong mga ganitong terms na magkapareho, kung bakit ganyan mag-react yung mga tao, kasi they are living in the same time, or same place, same era. Ideological criticism ang tawag sa bagay na yan.
Now, nariyan din naman ang panguli, ang tawag nating deconstruction. Basically, a theory of interpretation that denies there is any single or fixed correct meaning or interpretation of a passage or text. Ito, medyo, kumbaga, negative itong approach na ito ng pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kumbaga, gustong palabasin ng Bible scholars na walang specific na interpretation ang mga text ng Bible. Wala itong specific na meaning. Wala itong specific na kahulugan. So lumalabas, marami itong interpretation, kanya-kanya. Kaya lalabas ng babasa ng Bible, kung ito yung pagkakaintindi niya, sa method ng deconstruction, tama din yon. Siya, binasa niya ito, at yung pagkakaintindi niya ay ganito, tama din yon. So binasa ito ng 1,000,000 na tao, iba-iba yung pagkakaunawa. So dito sa deconstruction, lalabas, 1,000,000 din ang interpretasyon. At yun ay pare-parehong tama. Pero deconstruction is opposite of the biblical principle. Kasi kung walang specific na interpretation ng Bible, ay dyan na papasok mga kapatid na lahat na lang ng idea natin tama, lahat ng pagkakaintindi natin tama. So kanya-kanya na tayo. Kaya nga merong mga false teachers na minention sa Bible kasi merong naiiba talaga yung katuruan. Kaya merong mga false teachers kasi merong text na merong specific na meaning or interpretation pero mali ang kanilang pagkakaintindi. So kung merong specific interpretation or meaning ang isang text, dito magkakaroon ng unity ang mga nag-aaral talaga ng maayos ng salita ng Panginoong Diyos. And in that way, mami-minimize yung maling interpretation. Kapag ina-uncover talaga ng isang mag-aaral ang tunay na pakahulugan. So sinabi na nga natin sa mga nauna, nandiyan ang kultura, nandiyan ang panahon, nandiyan ang uri ng mga tao, nandito yung mga kaganapan, mga phenomenon. So lahat yun dapat i-gather mo so that you will arrive into proper or correct interpretation of the passage. Kasi kapag hindi ganito yung mindset mo, ang gagawin mo, you will interpret the text based on your time and based on your understanding, not to discover what is the message this particular text wants us to understand. Kaya nga sabi dyan, deconstructionism is the idea that no passage or text can possibly convey a single, reliable, consistent, and coherent message to everyone who reads or hears it, and that the author who wrote the text is less responsible for the piece's content. So the very basic view of deconstructionism are contrary to the clear teaching of the Bible that absolute truth does exist and we can indeed know it. So kaya ang deconstruction, this is the opposite of the proper biblical interpretation. Ang Bible may tamang mensahe. Ang trabaho ng nag-aaral ng Bible ay alamin ano ba talaga ang mensaheng nais na iparting ng text. Kasi kung interpret natin ito based on our own understanding at hindi talaga yung real message na meron sa passage na ito, the passage or the Bible will have a personal bias interpretation. Like for example natin dyan, yung salvation, ang Bible, merong isang mensahe lang na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya yung iba naniniwala na pwede ka rin maligtas sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Pwede kang maligtas sa pagtulong sa iyong kapwa. So, contrary na yun sa Bible. So, hindi natin po pwedeng tanggapin yung ganong uri ng pamamaraan ng pag-uunawa sa salita ng Panginoong Diyos. Now, punta tayo sa final part ng understanding of the New Testament writings. Meron tayo tinatawag na exegesis and hermeneutics. Let's define exegesis. It means exposition or explanation. Pag-i-expose at pag-i-explain. Now, biblical exegesis involves the examination of a particular text of the scripture or of the Bible in order to properly interpret it. So again, tandaan natin, ang Bible, hindi ito pwedeng magkaroon ng personal bias interpretation. Kinakailangan mo siyang i-explain, i-interpret according sa context na meron siya. That's why you have to go back in the time, in the culture, in the people, in the era surrounding the particular text. Bago ka makapagbigay ng tamang pagpapaliwanag. So yan ang trabaho ng exegesis. To expose and to explain
the text pagkatapos mo itong ma-examine or mabusisi. So hindi ka mag-aarab sa tamang interpretasyon without examining exactly ang isang particular na text of the Bible. Now, meron naman tayo tinatawag na biblical hermeneutic. It is the study of the principles and methods of interpreting the text of the Bible. So remember this, merong tamang prinsipyo at merong tamang method o pamamaraan ang pag-interpret ng text of the Bible. Kapag sinabi natin merong tamang prinsipyo at tamang method, dapat sundan mo yung tamang prinsipyo na yun at yung tamang method na yun para ma-interpret mo ng tama ang Bible. So for example, gusto mo maging successful na teacher. So ano ba yung mga tamang prinsipyo and methods para maging magaling kang teacher? Gusto mo maging magaling kang gusto mo maging successful kang businessman. So what are the principles and methods towards becoming successful businessman? Gusto mo maging successful ka financially? Ano ba yung mga principles and methods na meron para maging financially successful ka? So sa lahat ng bagay sa mundong ito, merong mga tamang prinsipyo and methods na dapat na sundan natin mga tao nang sa ganun ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve. Now, that's the same thing pagdating sa biblical interpretation. You want to interpret the text rightly and precisely and accurately and correctly. So you have to know certain principles and methods that is being used in interpreting the Bible. So without that, maaaring magmali ang iyong interpretation sa Bible. So dyan pumapasok ang hermeneutics. Kung ang exegesis ay exposition or explanation of the scripture, so kailangan mo ngayon ang hermeneutics, yung mga prinsipyo and methods na gagamitin mo towards interpreting the text in order for you to explain it correctly. Now, the purpose of the biblical hermeneutics is to help us to know how to properly interpret, understand, and apply the Bible. So, yan ang kagandahan sa hermeneutics. Yung principles and methods na itinuturo nito, kasi ito ang tutulong sa iyo para ma-interpret mo ng tama ang salita ng Panginoong Diyos. Ang methods and principles ng hermeneutics, pagka natutunan mo ito, kumbaga yung mga kaparaanan para sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, matutulungan ka nitong maunawaan ng tama ang salita ng Panginoong Diyos. And kapag naunawaan mo ito, ma-explain mo ito ng maayos. Now, the most important law of biblical hermeneutics is the Bible should be interpreted literally. So, isa lang ito sa halimbawa, pagdating sa principles and methods ng biblical interpretation or ng hermeneutics. Una, dapat interpret mo ang Bible literally. Kasi kung puro symbolical na lang ang yung interpretation, yung approach mo sa pag-interpret ng text of the Bible, hindi yung tamang method and principle of correct biblical interpretation. Kasi maraming bahagi ng salita ng Panginoon Diyos hindi naman symbolical, hindi metaphor. Karamihan dyan ay literal. Kaya bago ka mag-arrive doon sa symbolical message or interpretation, unang treatment na gagawin mo in every text of the Bible, literal interpretation. Maliban na lang kung obvious talaga na figure of speech ang passage na yung binabasa. Itong bagay nito, very dangerous ito, especially sa mga charismatic at Pentecostal. Kasi lahat ng mababasa sa Bible, puro symbolical ang halos ang interpretasyon. Literal na nga, meron pang symbolical or figure of speech interpretation ang kailangang ginagawa. So that is a wrong principle of understanding the Bible or of interpreting the Bible. Lagi nating tandaan, the Bible says what it means and means what it says. Ganyan ang tamang mindset natin when we approach the text of the Bible. Ano ba talaga sinasabi nitong Bible? So yun yung una nating i-find out. Or, again, sasabihin ko sa inyo, kung talagang very symbolic yung passage, doon mo ngayon bubusisiin
ano ba talaga ang message behind this symbolical message. So that you will arrive to right interpretation. And then what else? A second crucial law of biblical hermeneutics is that passages must be interpreted historically, grammatically, and contextually. So ayan, gusto mo ng tamang interpretation of the Bible? Not only you have to apply the principle or methods of literal interpretation, but also you have to approach the Bible or to interpret the Bible or the text based on its history. Kaya sinabi nga natin kanina doon sa mga criticism natin, yung ating mga Bible scholars, para ma-authenticate nila yung tamang mensahe ng isang text in the Bible, babalik sila sa panahon kung kailan ito naisulat. Babalikan nila ang panahon kung ano nag-i-exist noon, like yung diaspora, katulad ng Pax Romana, kasi mayroong bearing. Yung panahon ng persecution, kaguluhan dito sa Israel. So, when you know the history surrounding the particular text, then it will give you some ideas how to interpret the text rightly according to the historical context. And then grammatically, baka past tense na yan or future tense. So, kinakailangan mo maintindihan yun. Future tense na pala, ikaw present tense ka pa. So, magmamali ngayon yung pagpapaliwanag mo kapag mali yung grammatical understanding mo ng isang text. And then contextually, when we say contextually, it refers basically to the theme. Ano ba talaga yung pinaka-tema ng passage na ito? Ano yung pinaka-tinutukoy nito na subject? Kasi nandyan sa New Testament na ang subject ng text ay salvation, that there is neither Jew nor Greek nor Gentiles in the Lord Jesus Christ. So dahil minention lang yung wala ng Greek, wala ng Gentiles, tapos minention pa yung neither women nor men, pinasok na ngayon yung context ng women as pastors. Yung context ay tungkol sa kaligtasan, hindi naman context tungkol sa leadership. So kaya kapag hindi mo naintindihan ang context ng isang particular passage, you will mix up the interpretation, so magmamali na ngayon ang mensahe na i-deliver mo sa tao. At dahil mali ang yung understanding sa context, mali ang yung exposition or explanation, mali din yan ang maging understanding ng tao. So ang sumatotal, mali ngayon ang mensahe na kakalat sa church community. So that's the problem. Kapag hindi tama ang ating principle na sinusunod sa hermeneutics. The third law of biblical hermeneutics is that the scripture is always the best interpreter of scripture. For this reason, we always compare scripture with scripture when trying to determine the meaning of the passage. So ano ibig sabihin itong scripture is always the best interpreter of the scripture? Sa Bible, especially sa Matthew, Mark, Luke, and John, meron dyan mga passages na nabanggit sa Matthew pero nabanggit din sa Mark at nabanggit din sa Luke o nabanggit din sa John. So para maintindihan mo yung context nun, ang gagawin mo, ipagkumpara mo yung mga stories na yon. So you will find out the real context behind those passages. O di kaya naman, itong particular passage or version, kumuha ka ng other version of the Bible kasi merong ibang mga terms na ginagamit doon, and by comparing different versions of the Bible, you can get another insight on what is the real context of the passage. Mahirap yung binasa mo lang siya ng personal mo, tapos hindi mo masyadong naintindihan, and then nag-imagine ka na lang or nag-internalize ka lang na baka ito yung ibig sabihin yan. Lalo na kapag ang nagiging basehan natin ay yung ating present time, ang present culture natin, magiging bias ang ating biblical interpretation. So lagi nating tandaan itong mga principles and methods or yung laws na nakapaloob in biblical hermeneutics. Kinakailangan mo to interpret literally, to interpret historically, grammatically, contextually, and to interpret the scripture based on other scripture. Kaya alam nyo mga kapatid, sa totoo lang,
Hindi biro ang maging pastor. Hindi biro yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga nagsiseminar lang, 3 months tapos graduate na at inuordina ng pastor. Look, you have to interpret it historically. Ang kasaysayan ng Bible, napakalawak, napakarami. Mula Old Testament, you have to study the Assyrian Empire, you have to study the Babylonian Empire, you have to study the Persian Empire, you have to study the Greek Empire, you have to study the Roman Empire, you have to study the Byzantine Empire, you have to study the Hasmonean. Ang habang kasaysayan nito, and you cannot study it all in just 3 months or 6 months. And then yung grammar, mag-aaral ka ng English. Context, mag-aaral ka niyan. Bubusisiin mo talaga. To find out the context, you have to read the Bible. From time to time, kung maaari, babasa mo ng buong Bible. So it is not an easy thing. You have to follow these certain principles towards achieving correct interpretation of the text of the Bible. So what else? The purpose of biblical hermeneutics is to protect us from misapplying scripture or allowing bias to color our understanding of truth. Alam nyo kung anong ginagawa ng karamihan ng mga tao ngayon? Lalo na kapag meron silang mga struggle sa church, dinadaan minsan sa pulpito yung mga gustong sabihin. So ang ginagawa nila ngayon, so meron na silang gustong sabihin na nasa isip nila, hahanapan nila ngayon sa Bible ng talata na po pwede nilang magamit to back up yung thoughts na gusto lang sabihin. So, yung approach na yun, hindi tama yun. Ang dapat mong gawin, basahin mo muna ang passage at kung ano yung sabi niyan, yun yung sabihin mo. Kasi when you read the passage, it will give you some understanding. And by having that understanding, you will formulate a message that is based on the biblical interpretation, not in your own interpretation. And then, God's word is truth. John 17:17. We want to see the truth, know the truth, and live the truth as best we can. And that's why biblical hermeneutics is vital. So alam na, kailangan ng tao ang katotohanan. Para maibigay natin ang katotohanan sa kanilang tamang mensahe, kinakailangan nating i-practice ang biblical hermeneutics or the principles and methods that involves proper interpretation or understanding of the text of the Bible. Sa ating pagtatapos, the writings of the New Testament are not simply read, they are studied. In fact, it probably is safe to say that these books have been more carefully investigated or studied and more closely scrutinized than any other writings in history. So imagine, wala na pong libro sa mundong ito na higit na pinag-aralan ng gusto, ng mas malalim, ng mas mabusisi ng sinumang tao sa ating kasaysayan, maliban sa Bible. Maraming mga religious books, pero higit na pinagtuunan ng pansin ng pag-aaral ng maraming mga scholars ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. The Bible. Listen to me. Even the atheist, itong mga hindi naniniwala sa Diyos, binasa din nila ang Bible. They are finding passages or hints in the Bible to disprove the Word of God and to disprove the belief of God. Imagine, hindi lang naniniwala sa Diyos ang nagbabasa ng Bible at nag-aaral ito, pati yung mga hindi naniniwala sa Diyos, inaaral din ng Biblia. The academic field of New Testament studies has developed into a discipline that encompasses many different approaches and employs a variety of methods. So tandaan natin yung part ito, no? Talagang dahil sa importansya ng salita ng Diyos, marami ng pamamaraan ng ginawa o rin-apply para pag-aralan talaga ang Biblia, maunawaan ito, kung ano-ano ng mga prinsipyo, strategies, or methods ang ginamit para ma-uncover talaga ang mensaheng nakapaloob dito sa salita ng Panginoon Diyos. So, yun lang yung mga criticism kanina. Those are 13. Hindi na madaling pag-aaral yung mga iyon. Tapos meron pang exegesis at hermeneutics na kinakailangan para maintindihan talaga ang Bible. So, the Bible has it all to decode the proper understanding, to decode the proper messages, to decode the right messages,
para malaman at maunawaan ang mga tamang mensahe talaga na nakapaloob dito sa salita ng Panginoong Diyos na isinulat ng mga lingkod ng Panginoon. And lastly, the different methodological approaches to the New Testament may be likened to keys on a ring. So, di ba, usually, yung sabitan natin ng susi, may bilog, sama-sama yung mga susi dyan. Different keys open different doors and grant access to different types of insight. It is difficult to know at the beginning which door one will want to open. Accordingly, the best advice for budding Bible interpreters is usually this: try to obtain as full a set of keys as possible. Since ang salita ng Panginoong Diyos ay napakaraming sangay ng pag-aaral. Yung 13 na binanggit natin kanina plus hermeneutics, napakarami na nun. So kung kaya mo na magkaroon ng abilidad o susi, maraming susi, na magagamit para aralin at intindihan ang salita ng Panginoong Diyos, gawin mo na. Huwag kang nakabox lang sa isang kapamaraanan. Huwag kang mag-focus lang sa isang ways of studying the Bible or understanding the Bible or discovering the Bible. Have many keys as much as you can para marami kang pintuan nitong salita ng Panginoong Diyos na mabubuksan at maintindihan. So kaya mga kapatid, habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, do your best. Do your best to gain more knowledge, to gain more principles concerning the study of the Word of God, at gamitin mo ang lahat ng iyan para sa isang tamang pagkakaunawa ng salita ng Panginoong Diyos. So mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagtsatsaga para mag-aral at matuto ng salita ng Panginoong Diyos. See you again sa susunod nating topic na pag-aaralan. God bless you, and to God alone the glory.